Egg cleansing ritual. Nagiging malas ang itlog kapag ginawa mo ang mga ito. Mayroon pong mga tao na pamilyar na sa paggamit ng egg cleansing ritual. Isa pong uri ito ng ritual na pwede ninyong gawin kung nagnanais kayo or sa tingin ninyo may hinala kayo na yung tahanan ninyo ay malas na or puro na lang kamalasan yung nangyayari sa inyo, pwede mong gawin yung egg cleansing ritual sa tahanan mo. Ngayon, kung feeling mo naman ay minamalas ka, pwede mo rin gawin ito sa sarili mo. So, iba't ibang pamamaraan po ang paggamit ng itlog bilang egg cleansing ritual. May pamamaraan po, depende sa kung ano ang nais ninyong gawin or ano ang intensyon ninyo. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa egg cleansing ritual na para sa tahanan natin. Ito ay para po sa mga tao na sa tingin ninyo, puro na lang ba bad luck ang nararanasan ninyo sa tahanan ninyo? Or kung may nararamdaman kayo na mga inauspicious energies dyan, maaaring nagmumula yan sa stagnant energies na nakulong sa loob ng bahay ninyo, pwedeng gamitin ang itlog sa ritual po. Ngunit iwasan mo lang gawin ang mga ito. Sapagat may mga tao na ginamit na nila sa ritual, anumang uri ng ritual na gumagamit tayo ng itlog, huwag mo itong gagawin. Kasi po, kaya nga tayo gumagamit ng itlog para maalis yung mga malas na enerhiya na nais nating matanggal sa tahanan natin. At para naman po sa comment ni ma'am, kung ano yung secret personality ng kanilang mga sign, mamaya po sa dulo ng video ko, sasagutin ko po yung comment ninyo para malaman nyo po kung ano yung lucky plants na para sa inyo. At para naman po doon sa gustong malaman kung ano yung secret personality nila, yung lucky plants na para sa kanila, mag-comment lang po kayo. Sa susunod na video ko, tatalakayin ko rin po. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Egg cleansing ritual. Ito po ay ginagawa sa mga tahanan natin kung kayo ay nakakaramdam ng alinman sa mga ito. Unang-una, nakakaramdam ka ng pagbigat sa tahanan mo o sa area mo. Sunod, mayroon kang mga kapitbahay o mga tao na maaaring may lihim na inggit o galit sa iyo. Or napapaligiran ka ng mga tao na palagi na lang nakabantay sa kilos ninyo. At pwede rin gawin ang egg cleansing ritual kung maraming masyadong establishment na nakapalibot sa iyo. Or ibig sabihin, maraming malalaking structures, buildings, o malalaking bahay ng kapitbahay mo, or malalaking puno. So, nag-egg cleansing po kasi nagkakaroon talaga ng stagnant energies or yung mga unwanted chi. Nandyan talaga yan. So, naiipon yan sa tahanan mo at nagdudulot yan ng grabeng kamalasan. Ang paggawa po ng egg cleansing ay ginagawa twice a year. So, kung ikaw ay nagnanais lang ng cleansing, pwedeng once a year mo ito gawin. At tandaan mo pong mabuti kapag gagawa ka ng egg cleansing, kailangan po wala kang ibang hahawakan bago mo gawin ang egg cleansing. Kasi pwede na yung energies at yung intention ay maapektuhan po kapag pagod na tayo or pagod ka na, nagagawa ka pa ng ritual. So, kailangan, wala ka pa nga, hindi ka pa napapagod or wala ka pang ginagawa para yung energy mo ay mas malakas at mas dudulot yan ng swerte kasi mas matatanggal niya yung mga negative energy. So, ito po ang pamamaraan ng paggawa ng egg cleansing. Tandaan po, iba't ibang uri ang egg cleansing. Depende po sa intensyon o kung ano yung nais na gawin ng taong gagawa nito. So, para sa atin, para ito sa tahanan, ito po ang pamamaraan at kung ano ang kailangan ninyong ihanda. Kumuha ka po ng itlog,
Kailangan po ang itlog na gagamitin mo, ito yung itlog na hindi nanggaling sa ref ninyo. So kung bibili ka ng itlog sa palengke or sa mall ka man bibili, ihiwalay mo na yung itlog na gagamitin mo sa ritual. Huwag mo nang ilagay sa ref. Iba po yung nilalagay sa ref, yun ang kinakain. So, kung gagamitin sa ritual, huwag nang ilagay sa ref. Ilagay na lang sa isang lalagyan dahil hindi yan mahahawakan maliban sa'yo. Ngayon, kailangan po, huhugasan mo yan ng tubig na may asin para po maalis muna yung energies doon sa pinanggalingan niya kung saan man siya nanggaling. Kasi kung hindi mo huhugasan yan, mananatili dyan yung energies na nagmula sa pinanggalingan niya. Kaya po huhugasan niya ng tubig na may asin, konti lamang po. Pagkatapos po, punasan lamang at kapag tuyo na siya, simulan nyo na ang ritual. Unang-unang sasabihin po sa itlog bago ninyo ipapagulong yan mula sa pintuan ninyo, bulungan nyo yung itlog na hawak ninyo ng kamay ninyo. Kailangan po seryoso kayo. Take my bad luck away. Yan ang ibubulong mo sa itlog na hawak mo na kulay puti. So, po pwede kang gumamit ng native na itlog kung anong meron kang itlog, pwede yan. At mula sa front door mo, or kung meron kang terrace at nais mo na magmula ka doon, pwede po. Pero wag nyo na isali yung garage ninyo, wag nyo na isali yun. Yung terrace nyo kasi malapit yan sa pinto, so pasok pa yan para sa tahanan ninyo. So kung may garahe kayo, huwag nyo na isali yung garahe ninyo kasi normal naman talaga na madalas na nagagamit yun. So may energies talaga na nagmumula sa iba't ibang area. Mula po sa kung may terrace ka, kung wala, sa front door ka magmula, ipagulong mo ng dahan-dahan ang itlog. Ngayon po kapag natapos mo nang ipagulong yan, ipapagulong po yan mula sa front door, papunta sa living room. Kung may mga bedroom ka, ipagulong din sa bedroom mo. Huwag mo isasali ang banyo. Kusina lang po ang isasali. So, hindi isasali ang CR, kusina lang, at iba't ibang mga room na nais mong pagulungan. Pagkatapos nyo pong ipagulong ang itlog sa lahat ng rooms na nais ninyo, maliban po sa banyo, kunin nyo yung itlog at ibulong nyo ulit yung sinabi nyo bago ninyo ito ipagulong. Ibubulong nyo po ulit ang salitang, take my bad luck away. At ibabalot nyo, balot nyo muna sa papel bago nyo ibalot sa plastic at itapon ninyo sa basurahan. Huwag nyo pong babasagin kung hindi naman ito nabasag. Hayaan nyo na kung yan ay mababasag na sa loob siya ng plastic, secure siya, hindi siya lalabas. Mahalaga po na maingatan siya na hindi mabasag nang wala sa plastic. Maliban na lang po kung magkaroon kayo ng ganitong sitwasyon na habang pinapagulong nyo, nabasag ang itlog. Masyadong malakas ang energy sa tahanan ninyo. Kapag nangyari iyon, kung halimbawa ito ay nag-crack lamang, o kumuha ka lang ulit ng panibagong itlog at ulitin mo lang yung ginawa natin. Ngayon kung ito ay nabiyak talaga, nagkalat yung egg yolk niya sa sahig ninyo, kinakailangan yung punasan yan ng mayroong asin at yung nagkalat na egg yolk po ay i-flush nyo na sa sink ninyo at yung eggshell niyan ay itapon nyo sa basurahan. Ibalot nyo rin ng plastic. Isama nyo. Pwede isama yan doon sa panibagong itlog na ipapagulong ninyo. Tingnan ninyo, hindi na mababasag yun. Kapag masyado po kasing malakas ang energies na naa-absorb yung itlog, nababasag talaga. Nagkakaroon ng dahilan. Kung minsan nababangga, nauuntog, kaya nababasag. Pero ang pinaka main reason nun ay dahil po sa lakas ng energies na nandyan sa loob ng tahanan ninyo. Sunod, mga bawal pong gawin sa itlog na ginamit sa egg cleansing ritual. So, iba't ibang uri po ang egg cleansing ritual, depende sa kung ano yung nais ninyo. Bawal pong kainin yung ginamit sa cleansing na itlog.
So, wag niyo pong kakainin, itatapon niyo na yan. Kasi po, maaaring yung negative energies na na-absorb ng itlog ay bumalik lang sa inyo at baka mamaya, ang pinaka-worst, baka mamaya hindi na yan umalis. So, manatili na talaga siya sa inyo. So, maganda po, wag nyo na siyang kainin kung ginamit ninyo sa cleansing. Kasi po, may iba't ibang pamamaraan ng egg ritual. Merong umaakit ng wealth energies o mga pampaswerte sa pera, pwedeng kainin yun. Pero pagka nagke-cleansing po, hindi yan kinakain. Depende na lang sa kung paano ito or kung ano ang intensyon ng paggawa. Pero iwasan pong kainin yung ginamit na sa ritual at wag din pong ipamimigay. Kasi po meron pong egg ritual na gumagamit ng 1 dosena or kalahating dosena ng itlog. Ang dami. Depende po kasi sa laki ng bahay. So kung yung bahay mo katamtaman lang, pwede na ang isang itlog. 3-story na bahay or hanggang 4th floor pa or mansion pa yung bahay mo, kinakailangan mo dyan 1 dozen na itlog or kalahating dosena. So yung iba, nanghihinayang sila kasi ang dami, pinamimigay nila or inilalaga nila at pinapakain nila sa gustong kumain nito. Huwag pong gawin yun kasi hindi natin masasabi baka mamaya malasin yung kumain ng itlog. So, marami namang murang itlog. Yun ang piliin ninyo, lalo na kung gagamitin sa ritual. Hindi naman mahalaga yung kung alin yung mahal, yun ang bibilhin ninyo. Marami pong murang itlog na pwedeng gamitin sa ritual. Ngayon po, kung ang tahanan naman ninyo ay katamtaman lamang ang laki, 2-story house, pwede ang isang itlog dyan. Pagdating po sa 3-story na, 4th floor or malaking malaki talaga, marami talaga ang itlog na ginagamit doon kasi po, depende sa dami ng rooms. At hindi na iiwasan talaga na may nababasag kapag ganun na kalaki ang tahanan kasi napakaraming stagnant energies talaga sa mga ganong area. At para naman po sa comment ni ma'am kung ano yung lucky plants para sa kanila, ito po yung para sa inyo. At maraming salamat po sa lahat ng panonood po ninyo. At kung nais nyo rin po malaman kung ano yung secret personality ninyo, mga halaman na makakatulong po para sa inyo. Itong mga halaman na to mga madam, mga sir, nakabase ito sa zodiac sign natin. Malaki ang maitutulong nito para mabalanse ang chart at para makaakit ito ng swerte sa atin na nakabase na po mismo sa ating mga zodiac sign. Kasi karaniwan na sa mga money plants, ginagamit nating lahat. Ngunit hindi ito naka-specific na kung kanino siya mas magdudulot ng swerte. Kaya mahalaga, alam natin kung ano yung para sa zodiac sign natin kasi naka-specific na yon para sa atin. Kasi lahat naman po ng halaman ay swerte, pero iba talaga ang maidudulot ng swerte sa'yo kapag para sa'yo ang inilagay mo sa tahanan mo. Maraming salamat po sa panonood.